O ngayon, mga kababayan, dakuin natin yung isa. Eto nakaligtas 'to sa mata ko. Kasi ang unang nakita ko na pinost ni Mon Tulfo, mga bossing, is yung ano lang ho, yung sabi, "Sino itong mambabatas na ang usapan no, sino itong mambabatas na ang hinihingi is 1 billion o 1 billion?" Kaso nagkasundo daw sa 120 million, yun yung unang ano, post ni Ramon Tulfo, eh. Eto ho, nakaligtas sa mata ko. Although luma na, mga boss Chipamo, sir, kailangan pa din natin na ipakita sa inyo. Bakit? Kasi kasunod 'to nung mga nahuli nating mga ano, mga live dito, no? Do'n sa mga kasunod nating talakayan. Sabi dito ni Ramon Tulfo, mga bossing, no, naisoli na kaya noong mambabatas na tinanggap niyang 120 million. Ayan naisoli na kaya noong mambabatas na tinanggap niyang 120 million na binigay sa kanya ng mga diskaya upang ipagtanggol ang mag-asawa. Sabi naman ho ni Ramon Tulfo, mga boss Chipamo, sir, hindi naman daw ho si Marcoleta to. No? Sabi niya yan doon sa huli niyang post. Hindi ko tinutukoy si Marcoleta dito. Pero kayo, mga bossing, sino sa tingin ninyo ang tinutukoy dito sa post ni Ramon Tulfo na mambabatas? Ang hiningi daw nung mambabatas, una ay 1 billion, 1 billion. Siguro akala nung mambabatas, sabi kayo ng sabi na 11 digit, o sige, 1 billion para mapagtanggol ko kayo. Ganon, ano? Ang hiningi daw noong mambabatas, una ay 1 billion. Pero nagtawaran daw ho sila kaya binaba sa 120 million. So sa madaling salita, nagkaabutan. Sabi ni Ramon Tulfo. Ngayon, binabawi yata. Sabi di naman daw naipagtanggol noong mambabatas sina Kerly at Sara Diskaya sa Senate Blue Ribbon Committee. Sino kaya ito? Sabi naman hindi daw si Marcoleta Sino kaya ito? Ano? Doon naman sa Senado, ang nakikita ko na laging nagsasalita para mailagay bilang witness itong mga diskaya, si Marcoleta naman ang nakikita ko. Di ba Ralis Carlenga, Ai Chang, Remino Fiel at Jake Sin? Yan lang naman ang nakikita ko. Wala nang iba. Talagang siya yung nagkakandara pa na ilagay sa state witness o witness protection program itong mga diskaya. Di ba? May mga nagtanong pa nga sa kanila Ang tanong nila, meron po ba kayong mga bulletproof? Kailangan protektahan kayo. Yung mga DDS naman, naku, protect diskaya at all costs. Sabi ko sa inyo, madaling mga mauto yun Di ba? Ngayon, nasabi, di naman daw na ipagtanggol noong mambabata si Kerly at Sara sa Senate Blue Ribbon Committee. Sino nasa Senate Blue Ribbon Committee? Na mga mambabatas. Kaya siyempre, binabawi na daw nila ang pera. Aray ko. Hawak. Kumbaga, hawak mo na yung 120 million, Tapos mawawala pa. Baka kapag hindi ibinalik, baka ikanta ng mga diskaya. Sabi naman dito, ulit, hindi daw tinutukoy ni Ramon Tulfo si Marcoleta. Hindi ko tinutukoy dito si Senator Dante Marcoleta na pinaglalaban na maging state witness ang mga diskaya. Ibang mambabatas daw ang tinutukoy dito, hindi si Marcoleta. Promise, Hindi daw si Marcoleta. Mga bossing. Sorry doon sa mga nakikita kong kilusan, galawan at pagtatanggol ni Marcoleta, si Marcoleta agad ang unang pumasok sa isip ko Sabi ni Rosiata, si Jinggoy Estrada ata o si J.E. Hindi, yan lang. Si Jinggoy ang una kong naisip Sa J.E. Naturukan ba ng anti-rabi si Pag? Ewan ko. Obvious naman, wag kami, Feeling ko din No? Siguro, hayaan nyo na. Yun na lang ang paniwalaan natin. Pero kung ikaw na may hawak ng 120 million sa maleta lagi yung pinaglalagyan nila Tapos biglang babawiin, Aray, saklap nun.
Hindi niya tinukoy si Pag. Kahol ng kahol si Pag. Kaya siya yun. Diyan sa comment section, iiwanan ko sa inyo mga kababayan, i-comment nyo lang kung sino sa tingin ninyo na tinutukoy dito ni Ramon Tulfo na tumanggap ng 120 million sa Diskaya at binabawi na daw po dahil hindi na ipagtanggol. Mga boss, Chief Amo Sir, ako'y magpapaalam na. Maraming salamat and God bless po sa ating